guys! Konnichiwa and welcome sa simpleng buhay namin dito sa Japan. Alas 3 na nga to ng hapon at napagpasyahan namin lumabas ng bahay para mamalengke dahil wala na pala kaming gulay at pagkain sa bahay. At syempre, maglalakad na naman tayo para meron tayong konting exercise sa buong araw. Napakaganda din kasi maglakad dito sa Japan guys kapag hapon dahil ang dami mong makikitang kulay berde sa kapaligiran. Lalong-lalo na't malapit na ang summer dito sa Japan. Ito nga ang water pond na to ang paborito naming spot at usually dito kami natatagalan. Inikwento nga sa akin ni Tomo na ganito daw ang nilalaro nila nung high school. Natatawa nga ako dahil kino-convince niya talaga ako na ma-amaze at ma-entertain sa ginagawa niya. Pero sabi ko parang hindi na rin ako naaaliw sa mga ganyang bagay. Dito sa Japan, dami mong madadaan ang mga vending machine kahit saan. Habang naglalakad kami ay nakita ko nga itong mga tanim na sweet corn at ang sabi ko sa asawa ko ang bilis talaga nilang lumaki. Kasi parang maliit pa yan nung last week na pagdaan namin. At dito wala pang tanim na mga palay pero ngayon meron na rin. Nadaanan nga namin itong mga estudyante sa daan at ang cute talaga nila dahil sa mga makukulay nilang mga sombrero. Pagkatapos niyan ay tiningnan namin itong honest store ni Lola. Meron nga siyang binibentang labanos, patatas, sibuyas at saka bawang dito. At lahat ng mga to ay nasa 100 yen lang or 40 pesos. Ang ganda nga nitong kultura ng mga Japanese dahil matitest talaga kung gaano ka ka-honest. Naalala ko nga nung isang araw ay may nag-comment sa atin sa YouTube. Isa nga siyang Japanese at sabi niya baka after a few years ay mawawala na rin nga to. Nireplyan ko naman na sana kako, wag naman. Isa rin kasi to sa mga kultura nila na hinahangaan ng mga foreigner o ng mga dayuhan. Katulad ko, naa-amaze talaga ako sa mga stores dito na walang storekeeper o walang mga nagbabantay. Dahil dito ko lang yan talaga naranasan sa Japan at hindi ko rin alam kung sa ibang bansa meron din na ganito. Fast forward, pagkatapos nga namin doon bumili sa gulayan ni Lola ay malapit na nga rin kami dito sa supermarket. Pasensya na kayo guys kapag naririnig niyo yung boses ni Michi sa background dahil naglalaro nga sila at sobrang ingay talaga niya. Well, anyway, bago kami pumunta sa supermarket ay sabi ko sa asawa ko dumaan muna kami dito sa drugstore. Dito nga kami sa Suki Drug at may gusto akong tingnan para sa bago kong skincare. Alam nyo ba guys, nung dumating ako dito sa Japan 3 months ago ay parang hindi maganda yung kondisyon ng skin ko. Kaya hanggang ngayon ay ine-explore ko pa rin yung mga products dito sa Japan kung saan ako hiyang. At eto nga, itatry ko tong bagong cleansing oil na nakita ko. Katapos doon ay pumunta na nga kami dito sa supermarket at of course, diretso agad dito sa cart. Ito nga ang isa sa mga tipid tips namin kapag namamalengke dito sa Japan. Dahil dito mo makikita ang mga discounted na gulay. Bumili nga kami dito ng sagi. Nakita ko nga rin itong mga pinya na nasa 100 pesos ang isa. Pero hindi muna kami bumili niyan guys dahil wala yan sa listahan namin ngayon. Usually kapag namamalengke kami ay tinuturuan na din namin si Michi. Bumili na nga rin kami nitong lettuce na nasa 50 pesos. Etong cabbage na nasa 60 to 70 pesos. At eto nga yung pinaka-paborito kong mushroom na nasa 100 pesos lang din. Bumili naman ang asawa ko ng flour para sa okonomiyaki, fish flakes para sa toppings at saka itong sauce. Kumuha rin siya dito ng mga eggs or tamago. Sinamahan na rin yan ng hipon para sa aming okonomiyaki. Gagawa daw siya ng okonomiyaki kaya naman abang-abang lang kayo guys. Pagkatapos nga doon ay nagbayad na kami sa cashier at tingnan nyo naman guys kung gaano ka-organize sila maglagay ng mga pinamili nyo sa basket. Katapos nga nilang iscan yan ay kayo na din magbabayad dito sa machine. Nuturuan nga rin namin si Michi dito magbayad. Galing lang talaga dito sa Japan dahil mabilis lang talaga kapag namimili kayo. Organize kasi sila at saka maganda yung sistema nila dito. Sana nga no sa Pilipinas ganito na rin sa susunod na mga taon para naman hindi na uminit ang ulo natin dahil sa haba ng pila. At wala na rin pagkakamali sa pagsusukli dahil machine na rin talaga ang nagbibigay sa'yo ng sukli. So fast forward, andito na nga kami sa bahay at alas 6 na nga to ng hapon. Tingnan nyo naman guys kung gaano pa kaliwanag kahit alas 6 na. So guys, hanggang dito na lang at salamat sa pagsama sa amin ngayong araw. Kita tayo ulit sa next journey namin dito sa Japan. Thank you for watching. Hanggang sa muli. Mata ne!